Alak or SSS? So yan ang ating magiging topic today. Lahat tayo ay pupunta lang din sa katandaan. Balang araw tayo ay isang magiging senior citizens din. Hindi tayo pabata. Darating ang araw na magiging sakitin na tayo. Hindi na tayo makakapagsalita ng maayos, hindi na tayo makakalakad ng maayos, at hindi na tayo makakapag-isip ng maayos. Alam mo bang sa pagtanda natin ay walang ibang mag-aalaga sa atin, kundi yung pamilya lang din natin ngayon. Yung kasama natin sa bahay, yung asawa natin, yung anak natin. Bakit ko to sinasabi guys? May kakilala ako na walang ibang ginawa everyday, kundi uminom ng uminom. Uuwing lasing sa bahay ni hindi nakakatulong sa gawaing bahay sa kanyang asawa. Laging nasa mga kainuman niya halos araw-araw. Kung ganyan ang ginagawa mo ngayon, alam mo bang sa pagtanda mo o nagkasakit ka, yang mga naging kainuman mo, hindi yan ang mag-aalaga sa'yo, kundi ang asawa mo na pinapabayaan mo ngayon. Alam mo bang kapag kailangan mo na ng maintenance, hindi ang mga kainuman mo ang maghahanap ng pambili ng gamot, kundi ang asawa mo, ang pamilya mo. Baka nga pag nagkasakit ka, hindi ka man lang madalaw or makamusta ng mga nagiging kainuman mo na kasama mo araw-araw sa inuman guys. Kung ganyan ang bisyo mo ngayon guys, yang pinambili mo sa walang kwentang alak, ihulog mo na lang yan, ilaan mo na lang yan sa SSS at Pag-ibig Fund. Magkano ang isang bote ng Red Horse ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, yung malalaking bote, nasa 130 mahigit ata yun. Tapos makailang bote ka sa isang araw. Hindi ka ba nangihinayang doon sa perang nilalabas mo sa walang kwentang alak mo na yan? Sinira mo na nga yung katawan mo, binibigyan mo pa ng problema ang asawa at pamilya mo. Tapos nalaman ko pa dito na hindi siya naghuhulog na sa SSS. Meron siya naging contributions dati pero kunti lang at ang tagal ng tinigil. Always think your future po. Kung ayaw mo na mahirap ka sa pagtanda mo, maglaan ka ng contribution sa SSS at Pag-ibig Fund. Ang hirap ng walang monthly income kapag isa ka ng senior citizen. May nabasa akong comment dati sa isa sa mga video ko. Hindi siya pensyonado ha. Ang sabi niya, pero sana siyang senior citizen. Ang sabi niya, ma'am sana dati pa kitang napapanood. Kasi year 1989, tinigil ko yung aking SSS contributions. So hindi siya ngayon pensyonado guys. 1989, siguro hindi ko alam kung kakapanganak lang ba sa akin ni mama o nasa tiyan pa ako ng mama ko. Yes, so 1989. What is the catch here kung bakit ko to sinishare guys? So ngayong senior citizen na siya, na-realize niya na sana tinuloy niya ang contribution niya sa SSS nung panahong kabataan niya pa na may kakayahan pa siyang maglaan ng pera dun sa SSS. Ang dami pa naman ditong mga Pinoy, no, mga Filipino na close-minded sila talaga pagdating sa retirement plan. Kumbaga, go with the flow lang sila. Hindi nila iniisip yung paano na lang yung pagtanda ko, hindi ko na kayang magtrabaho. Yung mga ganyan, no? Kumbaga, ayaw nilang isipin yung future nila. Preparation ba? Once na sila ay isang senior citizen na. Kasi pag senior citizen pa naman, whether you like it or not, 'di ba? Ang sakitin na talaga tayo, guys. Do bata pa naman ako, but I know. Alam ko yung dinadaanan ngayon ng mga seniors natin. Kaya sana, habang bata pa kayo, please, pag hindi naman kayo mayaman, mag-contribute po kayo sa SSS para maging pensyonado kayo. I-aim nyo sana yun. At wag lang SSS, pati Pag-ibig Fund, guys. Kasi sa Pag-ibig, yung mga naipon nyo doon, tutubo ang pera nyo dyan. Tapos ma-withdraw nyo rin yan pag tumanda kayo. Ang sarap kaya nun, di ba may ma-withdraw ka sa SSS, lalo na pag nag-18 months advance ka, may withdraw ka rin sa Pag-ibig. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.